Pagkalabas naman ni Dimitri ng silid ni Amanda, ay agad na nga siyang bumaba ng hagdan at pagkababa niya ay kagad niyang nakita ang mga magulang ni Amanda sa sala na mukhang seryosong nag-uusap. Ah, excuse me po Tito Liam, Tita Amanda. Uwi na po muna ako at babalik na lang po ako mamaya. Pagpapaalam na ni Dimitri sa magulang ni Amanda pagkababa niya ng hagdan. Agad naman na napatingin sina Liam at Beatrice kay Dimitri na nakayuko ng ulo. Sabi ng tita Beatrice mo, ay may gusto ka raw sabihin sa akin iho. Ano ba yon? Tanong ni Liam kay Dimitri. Bigla namang napalunok ng sarili niyang laway si Dimitri at saka siya huminga ng malalim at saka siya nagangat ng kanyang tingin. Opo tito, gusto ko po sanang magpaalam sa inyo dahil gusto ko pong ligawan si Amanda. At gusto ko po sanang hingi ng basbas niyo na pumapayag po kayo. Magalang na sabi ni Dimitri sa ama ni Amanda. Talagang tumingin siya sa mata nito para maramdaman nito na seryoso siya sa kanyang sinasabi dito. Titig naman si Liam kay Dimitri at hindi na nga rin siya nagulat pa sa sinabi ng binata. Dahil nga, nabanggit na rin naman kasi to sa kanya ni Beatrice. Sadyang gusto lang naman niya na marinig mismo sa binata na gusto nga nitong ligawan ng kanyang anak. Ganun ba? Seryoso ka na ba talaga sa anak ko? Kilala naman kita Dimitri at may tiwala naman ako sa'yo pero ayaw ko sanang masaktan pang anak ko. Kaya gusto kong makasigurado na seryoso ka na talaga sa kanya. Sagot ni Liam kay Dimitri. Opo tito, seryosong seryoso po ako sa nararamdaman ko para kay Amanda. Sa katunayan nga po ay matagal ko na sanang gusto siyang sundan sa ibang bansa. Pero naisip ko po ay ayaw ko naman pong maabala siya doon. Kaya minabuti ko na lang po na hintayin ang pagbabalik niya ng bansa. Kahit na kamuntik na po talagang mauwi sa walang paghihintay ko. Ay masaya naman po ako ngayon dahil sa wakas ay malayo naman na po siya at maaari ko nang po siyang ligawan. Sinsero pang sabi ni Dimitri sa ama ni Amanda. Napabuntong hininga naman si Liam at saka nga siya dahan-dahan na tumango. Tinitigan pa nga niya si Dimitri at saka siya ngumiti dito. Kung ganoon, ay masaya ako para sa'yo dahil sa wakas ay nagising ka na nga talaga. Umaasa ako Dimitri na hindi masasaktan ng anak ko. Kaya ibinibigay kong basbas ko sa nais mong panliligaw sa anak ko. Sagot ni Liam sa binata. Agad naman na napangiti si Dimitri dahil sa sinabi ng tito Liam niya. Talaga po? Pumapayag po kayo na ligawan ko si Amanda? Tila hindi pa makalipaniwala na sabi ni Dimitri. Bahagya namang natawa si Liam sa reaksyon ni Dimitri at maging ang kanyang asawang si Beatrice na nasa tabi niya. Hindi na nga rin maiwasang matawa sa binata. Oo, pero kung ayaw mo ay babawiin ko na lang. Biro pa ni Liam. Naku, hindi po tito. Masayang masaya po ako dahil pumapayag po kayo. Sagot agad ni Dimitri. At hindi na nga maalis-alis ang ngiti sa labi nito. Sige na iho, umuwi ka na muna at magpahinga. Alam ko na pagod ka rin dahil maghapon kang nagbantay kay Amanda sa ospital. Sabat ni Beatrice sa pag-uusap ng dalawa. Ingatan mo rin ang sarili mo dahil baka pati ikaw ay magkasakit din. Nabanggit sa akin ng mommy mo na ilang araw ka rin hindi naglalabas ng inyong mansyon. Dagdag pa ni Beatrice. Opo tita, iingatan ko na pong sarili ko simula ngayon. Magalang pa nasagot ni Dimitri sa tita Beatrice niya. Grabe kayong dalawa, bakit kasi hindi na lang kayo nag-usap ng maayos at kailangan pang pahirapan yung mga sarili nyo? Kulang lang talaga kayong dalawa sa komunikasyon, kaya sa susunod, kapag may mga problema kayo ipag-usapan nyo ito ng maayos. Sabi pa ni Beatrice at naiiling na nga siya dahil sa nangyari sa dalawa. Opo tita, pasensya na po ulit. Sagot ni Dimitri sa tita Beatrice niya. Sige po, uwi na po muna ako para makabalik din po ko kaagad mamaya. Pagpapaalam na niya sa tito Liam at tita Beatrice niya. Gabing-gabi na iho, bakit hindi ka na lang dito matulog sa guest room? Pwedeng-pwede ka naman dyan. Baka kasi kumapano ka pa sa daan dahil dis oras na ng gabi. Sabi ni Beatrice kay Dimitri. Naku tita, hindi na po. Salamat na lang po. Uwi na lang po muna ako at babalik na lang po ako mamaya. Dahil nakapangako po ako kay Amanda na babalik ako mamaya. May mga kailangan din po kasi akong gawin mamaya kaya kailangan ko rin po talagang umuwi ngayon. Sagot ni Dimitri sa tita Beatrice niya.
Ganun ba? O sige, mag-iingat ka na lamang sa pagmamaneho mo ha? Sagot ni Beatrice sa binata. Hindi na rin naman nagtagal pa doon si Dimitri at agad na nga rin siyang umalis para naman makatulog na siya kaagad at makabalik din siya kaagad sa mansyon nila Amanda. Kinaumagahan ay nagising nga si Dimitri na pasyado 7:00 na ng umaga. Pupungas-pungas pa nga siya nang bumangon siya pero nang maalala nga niya na pupuntahan nga pala niya ang pinakamamahal niyang si Amanda ay parang biglang nabuhay ang dugo niya. Agad na nga siyang naligo at nag-ayos ng kanyang sarili at agad na naghanda upang umalis. Nakasuot na nga rin siya ng pang-opisina dahil balak niya na munang sumaglit sa kanyang opisina bago siya pumunta sa mansyon nila Amanda. Pagkababa niya ng hagdan ay naabutan naman niya ang kanyang ina sa sala ng kanilang mansyon habang nagbabasa ng mga magazine. Dimitri, anak, gising ka na pala. Hindi ko na namalayan pang pag-uwi mo kahapon. Kumusta pala si Amanda? Agad na sabi ni Angeline kay Dimitri nang makita niya nga ito na papalapit sa kanya. Good morning po, ma'am. Bati ni Dimitri sa kanyang ina at saka siya humalik sa pisngi nito. Gabing-gabi na rin po kasi ako nakauwi kagabi, mom, dahil dinala ko po si Amanda sa ospital kahapon. Pero ayos naman na po siya ngayon, sagot ni Dimitri sa kanyang ina. Ha? Ospital? Bakit? Kunot noo pa na tanong ni Angeline sa kanyang anak. Na-dehydrate po kasi si Amanda dahil sa ilang araw niyang pagkukulong sa kanyang silid. Kaya po ako na po nagpumilit na dalhin siya sa ospital kahapon. Pero okay naman na rin siya ngayon. Sadyang pinaubos lamang po ang kanyang dextrose at nakauwi na rin po siya kagabi. Sagot ni Dimitri sa kanyang ina. Dahan-dahan naman na tumango si Angeline dahil sa sinabi ni Dimitri. Ganun ba? Mabuti naman at ayos naman na pala ngayon si Amanda. Sagot ni Angeline. Saan palang punta mo ngayon? Papasok ka ba sa opisina? Tanong ni Angeline kay Dimitri. Yes ma'am. Balak ko po munang dumaan sa opisina ko at sasaglit lamang po talaga ako doon. Pagkatapos ay dediretso na po ako sa bahay nila Tita Angeline dahil nakapangako po ko kay Amanda na babalik po ko ngayon doon. Sagot ni Dimitri sa kanyang ina. Ganun ba? O sige, kumain ka na muna bago ka umalis dahil baka naman pati ikaw ay maospital na rin. Sagot ni Angeline sa kanyang anak. Agad naman na sumunod si Dimitri sa kanyang ina at kumain na nga muna siya ng kanyang agahan at binilisan pa niya ang kanyang pagkain dahil talagang nagmamadali siya. Gustong-gusto na sana niyang dumiretso kay Amanda. Kaso may importante kasi mga papeles ang kailangan niyang pirmahan, kaya talagang hindi pwede na hindi siya sasaglit sa kanyang opisina ngayon. Pagkarating ni Dimitri sa kanyang opisina, ay agad na niyang ibinigay ng kanyang sekretarya ang mga kailangan niyang pirmahang mga papeles. Kumusta dito sa kumpanya habang wala ako? Tanong ni Dimitri sa kanyang sekretaryang si Bea habang pinipirmahan at binabasa niyang mga hawak niyang papeles. Maayos naman pong lahat dito, Sir Dimitri. Wala naman pong naging problema nung wala kayo. Sagot ni Bea kay Dimitri. Mabuti naman kung ganon. Basta kapag nagkaroon ng problema ay tawagan mo na lamang ulit ako. Kailangan ko pa kasing umalis ngayon dahil may mahalaga pa akong pupuntahan. Kaya naman ikaw na munang bahala dito. Sagot ni Dimitri at saka niya tinapos ang pagpirma niya sa mga papeles ngayon. Sige po, sir. Wala pong problema. Sagot ni Bea sa kanyang boss. May kinuha naman si Dimitri ng cheque na kanina pa niya inihanda at agad niya ngayong inabot sa kanyang sekretarya. Takang-taka naman si Bea dahil sa inabot ni Dimitri ng cheque sa kanya. Para saan po ito, sir? Tanong ni Bea. Bonus ko yan sa'yo dahil hindi mo ako binigong ipinagkatiwala ko sa mga dapat kong trabaho. Sagot ni Dimitri sa kanyang sekretarya dahil talagang natutuwa nga siya dito dahil napagkatiwalaan talaga iyon. Naku sir, hindi na po to kailangan. Trabaho ko po to kaya wala naman pong problema doon. Pagtanggi ka agad ni Bea dahil nahihiya rin naman siya kung tatanggapin niya ngayon. Sige na Bea, tanggapin mo na yan. Sagot ni Dimitri at saka nga siya tumayo at inayos na ang kanyang suot na coat. Aalis na ako at ikaw na muna muli ang bahala dito. Pagpapaalam na ni Dimitri sa kanyang sekretarya. Pero sir, hindi naman na naituloy pa ni Bea ang kanyang sasabihin. Dahil mabilis nga na nakalabas siya, opisinang yon ng kanyang boss. Wala na rin siyang magagawa pa dahil nga nakaalis na nga si Dimitri. Kaya naman kinuha na rin niya ang cheque na yon dahil kailangan din naman niya kasi talaga ngayon ng pera. Pagkalabas si Dimitri sa kanyang kumpanya,
ay agad na nga siyang dumiretso sa kanyang sasakyan at ngiti-ngiti pa siya dahil excited na nga siyang makita muli ang pinakamamahal niyang si Amanda. Pagkarating ni Dimitri sa mansyon ng mga De La Cueva ay agad na nga siyang pumasok sa loob dahil kilalang kilala naman talaga siya ng mga kasambahay at gwardiya doon. Kaya malaya nga siyang maglabas-masok sa mansyon ng tita Beatrice niya. Pero gano'n na lang ang gulat ni Dimitri nang pagkapasok nga niya sa loob ng mansyon ay nakita niya ang kanyang ina doon. "Mom?" sabi ni Dimitri at gulat na gulat pa nga talaga siya. Ano pong ginagawa niyo dito?" Nautal pa na tanong ni Dimitri sa kanyang ina dahil hindi niya nga inasahan na nandun nga ito. Tatawa-tawa naman si Angeline na makita nga niyang reaksyon ng kanyang anak na makita siya nito doon. Kanina pa kasi pag-aalis si Dimitri sa kanilang mansyon ay agad na siyang nagayos ng kanyang sarili at agad na siyang nagpunta sa mansyon ng kanyang kaibigan na si Beatrice. Plano naman talaga niyang pumunta doon ngayon. Kaso ang balak niya sana ay hapon pa siya pupunta. Pero bigla nga nagbagong isip niya at umaga pa nga lang ay nagpunta na siya doon. "Plano ko naman talagang magpunta dito ngayon, anak. Kaso nga lang napaagang punta ko dahil gusto ko na kaagad makita at makausap ang aking mama Nugangin." Nakangiti pa na sagot ni Angeline. Sa kanyang anak at halata mo nga sa mukha ni Angeline na sobrang saya nga nito ngayon. Napaawang naman ang bibig ni Dimitri dahil sa sinabi ng kanyang ina. Napatingin pa nga siya sa gawin ng tita Beatrice niya at nakita niya natatawa-tawa ito dahil sa sinabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga naman si Dimitri at muli nga siyang bumaling sa kanyang ina. "Mom, wag po kayong mag-alala dahil darating din po tayo dyan pero sa ngayon po kailangan na po muna naming ligawan si Amanda," sagot ni Dimitri sa kanyang ina. "Ligawan?" Gulat pa na sabi ni Angeline. "Liligawan mo pa si Amanda? Bakit hindi mo na lang siya ayain na magpakasal ka agad dahil doon din naman ang punta noon? At isa pa, sigurado na tayo kay Amanda," sagot ni Angeline kay Dimitri. Napatawa naman si Beatrice dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Dahil talagang pinangunahan na nga nito ngayon si Dimitri. Pero kagaya naman ni Angeline ay botong-boto na rin naman talaga si Beatrice kay Dimitri para sa kanyang anak na si Amanda. Dahil alam niya na magiging maayos naman si Amanda sa piling ni Dimitri. "Mom, nakakahiya po kay Tita Beatrice," saway ni Dimitri sa kanyang ina. "Gusto ko rin naman po kasi ma'am na ligawan na muna si Amanda at gusto ko po na enjoy na muna namin ang aming relasyon. Bilang magkasintahan." Dagdag pa ng binata at napapailing na lang talaga siya dahil sa kanyang ina. Napataas naman ang isang kilay ni Beatrice dahil sa sinabi ni Dimitri hanga siya dito. Dahil hindi nga nito sinamantalang pagkakataon na yon dahil kung sa ibang lalaki yon ay talagang ikakatuwa pa ng mga tong ganong sitwasyon. "Bakit anak? Doon din naman ang punta nun at isa pa ay baka may iba pang pumorma dyan kay Amanda. Mabuti na sigurado tayo. Kaya pwede naman na rin tayong mamanhikan ngayon sa kanila," sagot ni Angeline kay Dimitri. "Mom, please, hayaan niyo na lamang po muna ako sa diskarte ko." Kakamot-kamot sa ulo niya na sabi ni Dimitri sa kanyang ina. "Naku Angeline, hayaan mo na lang ang munang mga bata na mag-enjoy sa kanilang relasyon. Isa pa'y bata pa naman ang mga yan, kaya mas maganda na-enjoy na muna nilang isa't isa." Tatawa-tawa pa na sabat ni Beatrice sa mag-ina. "Saka wag ka mag-alala Angeline dahil boto rin naman ako sa anak mo at sa kanya ko lamang din naman ipagkakatiwala si Amanda." Dagdag pa niya. Nang marinig ni Dimitri ang sinabi ng tita Beatrice niya, ay bigla nga siyang nakahinga ng maluwag dahil panatag na siya na boto sa kanyang ina ni Amanda. "Thank you po tita Beatrice," nakangiti pa na sabi ni Dimitri sa tita Beatrice niya. "Hay nako, sige na nga," sumusukong sagot ni Angeline sa mga ito. "Basta Beatrice, si Amanda ay para na kay Dimitri ha?" sabi pa ni Angeline. "Oo naman, kayo pa ba? Mas kampante na ako sa inyong pamilya," sagot ni Beatrice sa kanyang matalik na kaibigan. Maya-maya nga habang nag-uusap-usap nga sila doon, ay bumaba naman na si Amanda mula sa kanyang kwarto at nagulat pa nga siya na makita niya na nandoon na nga rin si Dimitri. "Tita Angeline, narito po pala kayo," sabi ni Amanda at saka nga siya lumapit sa tita Angeline niya at saka siya humalik sa pisngi nito. "Yes, Iha, narito ako dahil namimiss na kita." "Kumusta ka naman na? At bakit ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin?" sagot ni Angeline kay Amanda. Pasensya na po Tita Angeline,
Masama po kasing pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Pagdadahilan ni Amanda si Tita Angeline niya. Sumama ang pakiramdam o masama ang loob? Nakataas pang kilay na tanong ni Angeline sa dalaga. Nagulat naman si Amanda sa sinabi ng Tita Angeline niya at parang ang bigla siyang nahiya dito. Kaya naman nagyuko na lang siya ng kanyang ulo. Agad naman na napansin ni Dimitri na para bang biglang nahiya si Amanda dahil sa sinabi ng kanyang ina. Kaya naman agad na nga niyang nilapitan si Amanda. Ma'am, ayos na pong lagay ni Amanda ngayon, kaya wag na po nating tanungin pa siya. Ang mahalaga ay maayos na pong kanyang kalagayan. Sabat naman na Dimitri. Napapailing naman si Beatrice dahil sa sinabi ni Dimitri at hindi nga rin niya maiwasan na mapangiti dahil sa mga sinabi ni Dimitri. Dahil talagang to the rescue nga ito sa kanyang anak. Hay naku, tama na nga yan, sabat na ni Beatrice. Ang mabuti pa ay dito na lang kayo kumain ng lunch at tamang-tama dahil nagpaluto ako kanina ng masarap na mga ulam, dagdag pa niya. Parang bigla namang nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib si Amanda dahil sa sinabi ng kanyang ina. Hindi naman kasi niya kayang sabihin ng mga nangyari sa kanya nitong mga nakarang araw sa Tita Angeline niya. Naku, Tita Beatrice, mabuti pa nga po dahil para magkaroon po kayo ng time ni Mommy na magkapagkwentuhan. Sagot ni Dimitri sa Tita Beatrice niya. Bahagya namang natatawa si Beatrice sa sinabi ni Dimitri dahil talagang gumagawa to ng paraan para hindi na nga matanong pa ni Angeline si Amanda. Hindi na nga sila nagtagal pa doon at sila Beatrice at Angeline nga ay pumunta na muna sa kusina para tumulong sa pagluluto habang sila Dimitri at Amanda naman ay pumunta na muna sa garden at doon nagpahangin. Kumusta ng pakiramdam mo? Pasensya ka na nga pala at ngayon lamang ako dahil dumaan pa ako sa opisina ko kanina. Sabi ni Dimitri kay Amanda. Naku, ayos lang yun. Alam ko naman na marami kang trabaho. Kaya naintindihan naman kita. Sagot ni Amanda kay Dimitri. Medyo ayos na rin naman ang pakiramdam ko at kaya ko namang maglakad muli na mag-isa. Dagdag pa ni Amanda. Dahan-dahan naman na tumango si Dimitri dahil sa sinabi na yun ni Amanda. Mabuti naman at medyo maayos ng pakiramdam mo. At sana ngay magtuloy-tuloy na yan dahil hindi ako sanay sa matamlay ka, Amanda. Sagot ni Dimitri habang may ngiti sa labi niya. Tsk, wag mo nga akong dramahan pa dyan, Dimitri. Ayos naman ang pakiramdam ko at kaya ko na muling kumilos. Sagot ni Amanda sa binata. Agad namang napangiti si Dimitri dahil sa sinabi ni Amanda at mukha ngang magaling na nga ito dahil nagtataray na naman nga ito sa kanya. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, Amanda. Sagot ni Dimitri sa dalaga. Tigilan mo nga ako sa pangungulit mo, Dimitri. Ayos na ako kaya wag mo na akong alalahanin pa. Sagot ni Amanda kay Dimitri. Natawa naman lang talaga si Dimitri dahil sa pagsusungit na yon ni Amanda. Agad naman na sinamaan ang tingin ni Amanda sa Dimitri. Kaya kanina pa nga ito tawa ng tawa sa kanya. Mabilis naman na lumipas ang 1 linggo. At sa loob nga ng 1 linggo na yon ay wala ngang palya si Dimitri sa pagbisita kay Amanda sa mansyon ng mga ito. Habang si Amanda naman ay tuluyan na nakarecover ang kanyang katawan. Kaya naman nagsisimula na nga rin siyang maghanap ng trabaho dito sa bansa dahil wala na rin naman siyang balak pa na bumalik ng London. Ang totoo niyan ay gusto na nga sana niya ng kanyang ama na si Liam na sukumpanya na lamang sila magtrabaho ni Amanda dahil marunong naman din talaga si Amanda sa mga office work. Kaso nga lang ay ayaw nga ni Amanda doon dahil mas gusto na nga lamang niya na maging nurse at ayaw rin kasi niya na maging boss dahil nga hindi talaga siya sanay sa ganung pagtrato kaya naman hinayaan na lang din niya ng kanyang magulang sa gusto niya. Ngayong araw nga ay merong date sila Amanda at Dimitri. Kaya naman maaga pa lang ay naghahanda na si Amanda ng kanyang sarili dahil excited na nga siyang lumabas kasama si Dimitri. Habang nag-aayos ng kanyang sarili si Amanda ay may kumatok naman sa kanyang silid kaya naman agad na siyang lumapit doon at agad nga niyang pinagbuksan ito. Kayo po pala, Mommy. Bakit po? Sabi ni Amanda sa kanyang ina nang buksan nga niyang pinto. Agad namang napangiti si Beatrice pagkabukas ni Amanda ng pinto at pumasok na rin naman muna siya sa silid ng kanyang anak at saka niya ito tinitigan habang may ngiti sa kanyang labi. Wala naman anak, naisipan ko lang na silipin ka rito. Sagot ni Beatrice. May lakad nga pala kay ni Dimitri ngayon, hindi ba? Dagdag niya pa. Opo, Mom, susunduin na lang daw po niya ako ngayon dito kaya hinihintay ko na lang din po siya. Sagot naman ni Amanda sa kanyang ina.
Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Beatrice at sa kanya matamis na nginitian si Amanda. Masaya ako para sa iyo ngayon anak. Alam ko na nasa tamang tao ka na at alam ko naman na nagmamahalan talaga kayo ni Dimitri. Sabi ni Beatrice kay Amanda. Napangiti naman si Amanda sa kanyang ina at saka siya lumapit dito at sa kanya niyakap ang kanyang ina. Thank you po, Mommy. Sabi ni Amanda sa kanyang ina. Sobrang saya ko po talaga ngayon, Mommy. Pakiramdam ko po ay napakaswerte ko po ngayon dahil napaka-supportive ng pamilya ko. At syempre, minahal na rin ako ni Dimitri. Dagdag pa niya, "Siyempre naman, lagi kami nakasuporta sa iyo anak. Wala kaming ibang hangad sa inyong magkapatid kung hindi ang mapabuti kayo." Sagot ni Beatrice at saka sila bumitaw sa kanilang pagyayakapan na mag-ina. Bigla namang may kumatok sa pinto ng silid ni Amanda. Kaya naman lumapit na muna siya doon at agad nga niya yung binuksan. "Ma'am Amanda, nariyan na po si Sir Dimitri sa ibaba." Sabi ng kasambahay kay Amanda. Agad namang napangiti si Amanda dahil sa sinabi ng kanilang kasambahay. "Sige po manang, pakisabi po na bababa na po ako." "Salamat po." Sagot naman ni Amanda rito. Tumango lamang naman ang kanilang kasambahay at agad na nga rin itong bumaba at agad na pinuntahan si Dimitri. Sinarhan naman na muna ni Amanda ang pinto ng kanyang silid at muli nga siyang humarap sa salamin upang tignan ang kanyang refleksyon doon. "Mom, ayos na po bang itsura ko? Ayos lang po bang itong suot ko?" Tanong pa ni Amanda sa kanyang ina habang tinitignan niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Simple lang naman kasi ang suot na damit ni Amanda. Naka-jeans lang siya at naka-t-shirt lang naman din siya ng kulay blue na pinaresa naman ng rubber shoes. Ang sabi kasi ni Dimitri ay pupunta sila sa amusement park kaya ito ang napiling isuot ni Amanda ang damit. Nagbaon na nga rin lang din siya ng damit na pamalit niya dahil sabi nga ni Dimitri ay diretso sila sa dinner date nilang dalawa. "Oo naman anak, at kahit na ano pang suotin mong damit ay bagay na bagay talaga sa'yo at magandang maganda ka pa rin." Nakangiti namang sabi ni Beatrice sa kanyang anak. "Siyempre naman po, Mommy, manang-mana po kasi ako sa inyong kagandahan." Ngiti-ngiti pa na sagot ni Amanda sa kanyang ina at kinindatan pa nga niya ito kaya naman nagkatawanan na lang talaga sila doon. "Naku, nagkakabolahan na tayong dalawa dito." Tatawa-tawa pa na sabi ni Beatrice. "Sige na't lumakad ka na dahil hinihintay ka na ni Dimitri sa ibaba." Dagdag pa ni Beatrice. Muling napatingin si Amanda sa kanyang salamin habang may matamis na ngiti sa labi nito dahil excited na excited siya ngayon dahil ito ang first date nila ni Dimitri. Na hindi niya ito pinilit na sumama sa kanya at ito pa mismo nag-aya sa kanya na mag-date sila. Bigla tuloy naalala ni Amanda na dati nga'y palagi napipilitan lamang si Dimitri na sumama sa kanya dahil na rin sa pangungulit niya. Pagkababa ni Amanda ng kanilang hagdan ay kagad nga niya nakita si Dimitri na napakagwapo habang nakangiti sa kanya. Tumayo naman si Dimitri tagad na niyang sinalubong si Amanda. "Na-miss mo ba ako kaagad?" Biro pa ni Amanda kay Dimitri. "Of course, lagi kitang namimiss." Nakangiti naman na sagot ni Dimitri sa dalaga. "Hello po Tita Beatrice." Bati naman ni Dimitri sa ina ni Amanda at saka nga siya humalik sa pisngi nito. "Mag-iingat kayo sa lakad niyo ha? Dahan-dahan sa pagdadrive, Dimitri." Sabi naman ni Beatrice. "Opo tita, mag-iingat po kami." Nakangiti naman na sagot ni Dimitri. "Sige po ma'am, aalis na rin po kami ni Dimitri." Pagpapaalam naman ni Amanda sa kanyang ina. "O sige na, lumakad na kayo para naman mas ma-enjoy yung date nyo na yan." Sagot naman ni Beatrice. Agad na rin namang umalis sila Amanda at Dimitri doon at agad na nga silang dumiretso sa isang amusement park sa Tagaytay. Nahigit 1 oras lang naman ang tanging biyahe nilang dalawa bago sila nakarating ng Tagaytay. Pagkababa pa nga lang nila sa kanilang sasakyan ay malamig na simoy ng hangin ang agad na sumalubong sa kanilang dalawa doon. "Grabe, ang sarap pala dito dahil malamig." Sabi ni Amanda kay Dimitri habang naglalakad silang dalawa palabas ng parking lot na naturang amusement park. Lumapit naman lalo si Dimitri kay Amanda at saka nga niya pasimpleng hinawakan ang kamay ng dalaga. Nagulat naman si Amanda sa ginawa na ni Dimitri pero hindi na lamang nga siya umimik pa at hinayaan na lamang din niya si Dimitri. Nahawakan ang kamay niya dahil aminin man niya o sa hindi, kinikilig siya sa mga ganito. "Tama ka dyan Amanda, masarap nga dito lalo na kung kasama mong taong mahal mo." Nakangiti pa na sagot ni Dimitri kay Amanda habang patuloy na sila sa kanilang paglalakad.
Ang aga naman ng banat mo na yan, Dimitri. Tatawa-tawa pa na sabi ni Amanda. Bakit? Seryoso naman ako sa mga sinasabi ko sa'yo, Amanda. Sagot ni Dimitri sa dalaga. Hindi na lang sumagot si Amanda kaya naman nagpatuloy na lang silang dalawa sa kanilang paglalakad hanggang sa makapasok na sila sa loob ng amusement park. Pagkapasok nila doon sa amusement park ay kagad naman silang namangha sa dami ng mga rides doon. Anong gusto mong una nating sakyang rides? Tanong ni Dimitri kay Amanda. At para nangang malit na bata si Amanda dahil nagpalinga-linga siya doon. Agad namang nagturo si Amanda kung saan niya nga gustong unang sumakay. Kaya naman agad nangang pumila si Dimitri at Amanda sa rides na yon. At ang una nilang sinakyang rides ay carousel. At pagkatapos ay agad na rin silang humanap ng isusunod nilang sasakyang rides. Hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras at napaparami na palang nasasakyan nilang mga rides doon. Naglaro din sila ng ilang mga games doon kung saan mananalo sila ng stuffed toys at talaga nga pinilit ni Dimitri na manalo doon kaya naman nakakuha sila ng isang malaking stuffed toy. Are you happy? Tanong ni Dimitri kay Amanda. Agad naman tumango si Amanda habang may matamis na ngiti sa labi niya. Super, super happy. Nakangiti pa na sagot ni Amanda kay Dimitri. Ngayon na lang din talaga ako ulit nakapamasyal ng ganito at talaga namang namiss ko yung mga ganitong pamamasyal. Noong nasa London kasi ako, puro aral at pagmomodel lang ang inaatupag ko doon. Dagdag pa niya. Naku, wag mo nang isipin pa yon. Ang mahalaga ngayon ay masaya tayong dalawa. Sagot ni Dimitri kay Amanda. Gusto mo ba ay weekly na tayo magdi-date? Tanong pa ni Dimitri. Talaga? Ayos lang sa'yo na weekly tayo mag-date? Tanong pa ni Amanda kay Dimitri. Dahil hindi nga siya makapaniwala sa sinabi nito dahil alam niya na palagi nga itong busy kaya nga noon ay pinipilit lamang niya talaga ito. Oo naman, bakit naman hindi? Kung gusto mo talaga ay sino ba naman ako para hindi ibigay ang nais ng taong pinakamamahal ko? Nakangiti pa na sagot ni Dimitri kay Amanda. Ayan ka na naman, nangbobola ka na naman. Sagot ni Amanda at inirapan pa nga niya si Dimitri. Agad namang lumapit si Dimitri sa kinatatayuan ni Amanda at sa kanya nga to niyakap mula sa likuran nito. Bakit naman kita bobolahin? Nagsasabi naman talaga ako ng totoo, seryosong sagot ni Dimitri at medyo pauspang ang boses nito. Tila naman nagbigay ng kakaibang kiliti kay Amanda ang ginawa na ni Dimitri at pakiramdam nga niya nagtayuan ng balahibo sa kanyang katawan. Dimitri, sige na, ayos na ako, nautal pa na sabi ni Amanda. Bahagya namang natawa si Dimitri kay Amanda dahil sa sinabi nito. Dahil nauutal na nga ito, hinayaan na lamang din ni Dimitri si Amanda dahil ayaw naman niya na makaramdam ito ng pagkailang sa kanya.